This evening is the second to the last episode of our series, so I am inviting all of you to please watch our last two episodes. Does your past haunt you and make you feel depressed? Are you stressed of the present crisis that the world is having? Are you troubled by the future that may come into your life? For all the burdens that you may have right now, Jesus wants to carry them all for you. He will lighten up your load and make you worry-free. You have nothing to fear, for God is greater than all your cares. He is calling you now. He is waiting for you to give you hope for the next pandemic. Maayong gabi sa inyong tanan nga viewers. I am Rosen Montealegre, your host for this online series on knowing the cure for the next pandemic. You know what, guys? I am very excited tonight because this is the 9th episode or the second to the last episode of our series. So friends, if you missed our previous episode or if you want to watch those videos again, just go to the Facebook page of Nagaview Adventist College Media Ministry. Don't forget to like our page, try our frame, or use the hashtag TCNP. For your comments, questions, or clarifications, leave your message at our Facebook page or contact the numbers 0955-970-6491 or 0938-891-4443. This evening, you are going to know some tips. Tips from the doctor of all doctors that scientific research had confirmed of how are we going to be cured from the current or even the next pandemic. Our speaker this evening is a fourth-year college student of Nagaview Adventist College from Placer, Masbate, Aaron C. Sanchez. Don't go away. You're about to unlock the cure for the next pandemic. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus. He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, he'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where he'll give you strength. There is nothing you have lost that he can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hope God would heal it, but a storm rage and rage. Now it's hard to imagine how you make it through the day. Weeks turn to years, time's passing you by.
At ngayon po, ating tawagin ang ating guest, Aran C. Sanchez. Maayong gabi, Aran. Mayong gabi, ma'am. Okay, so pwede mo ring batiin ang ating mga viewers? Sa mga viewers po namin, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga Cebuano, mayong gabi sa inyong tanan. Okay. Kamusta ka naman ngayon, Aran, in this time of COVID crisis? By God's grace po, okay lang po, masaya at safe. Okay, so that's good na ikaw ay safe, ganun din ako, at maging ang ating mga viewers. Ngayon, Aran, balita ko ay meron kang ibibigay sa amin. Yes, may napakahalaga po akong dapat maibigay at ma-share sa ating mga viewers. Actually, hindi po ito galing sa akin, kundi may nagpabibigay lang po. Wow, anong klaseng regalo ba yan? For sure, excited na ang ating mga viewers. Ganun din ako. Diba? Excited na kaming malaman dyan sa regalong dala mo. Yes, itong regalo na ito ay galing po sa isang doktor na kung saan siya po ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Wow! So dear viewers, lalong nakaka-excite po ano, the greatest doctor of all the doctors in the whole world. Kaya po, Aran, papaano ba yon? Di ba po, mayroon tayong kasabihan na health is wealth. So ngayong gabi, atin pong pag-aaralan kung paano po tayo magkaroon ng malusog at matagumpay na buhay. Okay, so tama yon na health is wealth talaga. Mahirap maging wealthy kapag hindi ka healthy, ano? Yes, and you can surely trust and believe this kasi po it really works and it's for free. Wow! Dear viewers, sabi po ni Aran, ito ay libre, ano po? Kaya kung ako sa inyo, I will be ready. Yan, so ngayong gabi, atin pong pag-aaralan ang 8 sikreto kung paano po tayo magkaroon ng matagumpay na buhay. So ang sabi dito, they can bring physical, mental, and spiritual health. So 8 healthy attitudes have been confirmed by scientific research. So, proceed na po tayo sa unang sikreto. Ang unang sikreto po ay uminom ng tubig. So, napakasimple lang po. Very basic lang po siya. So, ngayon po, ang sabi dito, the human body is composed of 70% water. So, therefore, it is clear that constantly replacing the water that we lose promote health and longevity. So, lalo na pag nagtatrabaho tayo, lalaro tayo, so kailangan nating palitan yung mga nailabas natin na tubig. So, not drinking water often leave the body vulnerable to inflammation and infections, especially in the kidneys and urinary tract. So, kailangan po natin na uminom ng sapat na tubig. Okay, so tama yon. Ako talagang I make sure na meron akong baong-baong water bottle para mapaalalahanan ako na kailangan kong uminom ng tubig. Yes, so what is the ideal amount of water that we should drink every day? So ilan po kaya? So on average, 8 glasses per day. Okay? So wag po kayo mag-alala kung magsubra po kayo ng 8 baso kasi po ang tubig ay wala pong sugar, wala pong calories, walang carbohydrates, at wala din po siyang side effect. Okay, so ang una po, dear viewers, na tip ay pag-inom ng maraming tubig. Ayan. So pangalawang sekreto po ay magbilad sa sikat ng araw or soak in the sun's rays. They help to fight bacteria and other microbes. Ultraviolet produce antiseptic. So ang antiseptic po, ito po ay tumutulong para po patayin o alisin po yung mga bakterya na sa ating katawan. Now, saan po ito makatulong itong pagbilad sa araw? Okay. So, una po, sa balat. Yung balat po natin is pinapaluwag po ang mga ugat nito at nagdulot din ito ng mabuting pagdaloy sa dugo. At pinapigil din ito ang pagtambak ng dugo sa ating dibdib at tiyan. At pangalawa po ang buto or sa ating mga buto. Tumutulong para magbuo ng vitamin D na siyang tumutulong ng mabisang pagsipsip ng buto sa calcium na nasa pagkain. So, siya po yung magtulong na magkuha ng vitamins doon sa pagkain na ating kinakain upang palakasin ang ating buto. At sunod po sa ating mga muscles. So, pinakabuto ito ang supply ng dugo
at pinabilis ang mga proseso ng produksyon ng iniheyang biochemical at pangyayari sa mga selula ng kalaman. So, sunod po ay ang dugo at metabolismo. So, pinapabilis ang produksyon ng pulang dugo, puting dugo at platelets sa bone marrow. Ayan. So, at sunod po ay sistema ng puso at ang baga. So, pinapakilos ng husto ang sympathetic nervous system at pinapataas ng presyon ng dugo, pulso, paghinga at pangunahing metabolism sa paghanap ng oxygen. At ang sunod po ang ating nervous system. So makatulong din pala ito sa ating nervous system. Pinapabuhay ang mga dulo ng ugat sa balat at ininfluensyahan ng maganda ang utak at nagdudulot ng nakaginhawang pakiramdam ng kagalingan. Ayan. So, ang last po ay endocrine system. Ito ay naghatid sa utak ang sapat na liwanag na nagmula sa retina na kumukontrol sa produksyon ng hormones sa mga endocrine glands. So, ang endocrine system po ay isang gland na nag-produce po siya ng hormone para po mag-supply sa ating katawan. Ayan po. So, ayan, kung lagi nating tandaan po na ang pagbilad ng araw ay meron po tayong negative effect na makuha. Okay, so ano po ba yun? Ito po ay maaring maka-epekto sa ating katawan na magkaroon po tayo ng pagtanda sa ating balat or skin cancer. At ano pa? Pamamaga sa ating mata, pamamaga ng kornea sa ating mata, at pagkakaroon ng katarata at pagbabago ng retina sabay ng pagkabulag. Kaya tandaan po natin na pagbilad ng araw ay meron pong negatibo. So anong oras ba dapat tayo magbilad ng araw? So ito po ay 7 to 9 or 7:30, ganyan, 30 minutes, 20 minutes to 30 minutes lang po. Huwag po nating sobrahan kasi po may negatibo po tayong makukuha sa ating pagbilad ng araw. Okay, so yun po dear viewers, kailangan po kung tayo magpapaaraw ay wag din matagal at lalo na siguro aran wag tanghaling tapat Yes, kasi okay po lang, sobra na po ang init. Oo, sobrang init na so pwede na tayong magka-skin cancer doon. Kaya kailangan yung sa time lang, sabi mo kanina pwedeng 7 to 9, ganun lang at wag masyadong matagal. Okay? So, recall po natin, ang unang tip po natin ay ang pag-inom ng tubig. Yes. Pangalawa ay ang pagbibilad sa araw. Yes. So, proceed po tayo sa pangatlong sekreto. Ang pangatlong sekreto po ay huminga ng malalim. Ayan. So, siyempre, pag di tayo huminga, delikado. Kaya, ang ating pong ilong ang siyang sistema natin ng personal na aircon. Yan, pinapainit nito ang malamig na hangin at pinapalamig din naman ang mainit na hangin at sinasala ang mga dumi na pumapasok sa ating ilong. At kapag tayo'y huminga ng regular, kalmado at malalim, bukod sa nasulipan ng utak, nakakarating din ang hangin sa lahat ng bahagi ng baga at napapaikot ng sapat ng dugo sa mga ito. At sundan din natin ang paraan o mga sumusunod para sa maayos na paghinga. Kung paano tayo magkaroon ng mga fresh air. So una po is maglinis ng bahay upang maiwasan ang mga alikabok at dumi sa ating bahay. At sunod po is pinapahanginan ang bahay, buksan ang pinto at bintana, isang beses sa isang araw. So kailangan natin yan. Sunod po is matulog ng bukas ang bintana. So mas maganda na matulog tayo, fresco yung pinapasok na hangin sa ating katawan. Sunod po ay mag-ehersisyo. Yan, napaka-importante po yan. Sunod ang uminom ng sapat na tubig. At ang sunod po is regular na pagligo. Ayan, so napaka-importante yan ang pagligo sa ating katawan, paglinis sa ating balat. Sunod po, itapon ng maayos ang mga basura. Ayan. Pumili ng maayos at maaliwalas na tirahan. So magkaroon ng sapat na oras sa pagpunta sa maaliwalas na lugar. So dapat magkaroon tayo ng time na parang pumunta sa isang lugar na doon ay fresh. So hindi na po yun contaminated yung hangin, hindi po siya polluted yung hangin. So yun po. So sunod po ay ayan. Aran, paano ba yung tamang paghinga? Deep breathing. Pwede ba nating i-practice
paano tayo hihinga ng wasto? Yan, so maganda yon. Una po is siyempre kailangan natin yung straight body kasi siyempre dapat wag natin yung ganyan tayo. So maganda yung nakalabas yung chest natin. So sunod is huminga ng malalim. So dapat sa ilong tayo magdaan. Sa ilong, hindi pwedeng sa bibig, dapat sa ilong. Yes, Okay. yan. Sa ilong, tapos sa bibig natin ilabas. Yan. Okay. So dapat talagang yung oxygen ay papasok sa dibdib natin, di ba? Para mag-expand yung dibdib natin para pumasok yung hangin. Tama Yes, ba? opo. Tama iyon. Okay. So, proceed po tayo sa pang-apat na sikreto. Ang kumain ng maigi. Ayan, kumain ng maigi. So, hindi lang po dapat kumain tayo ng maigi kahit ano lang po ang kakainin natin, kundi kumain ng maigi at pumili ng maigi na pagkain. So, ano yung dapat natin napiliin na pagkain? Okay? So, ayon sa isang panaliksik ni Everton Padilha Gomez, isang cardiologist na ang pinakamahalaga ay damihan na pa ang pagkain ng mga prutas. Ayan, prutas, gulay at mga buto or nuts. So, pagkatapos po kumain ng regular na pagkain. Ayan, so lagi natin tandaan ang pagkain ng prutas, gulay at mga buto-buto ay ito po yung makatulong sa ating katawan. At good nutrition po begins with a wise choice of type of food that will be transformed in the nutrients necessary to keep the body in good condition. So kung gusto po natin magkaroon ng malusog na buhay, ay kailangan natin piliin ng gusto, pumili ng tama na pagkain para sa ating katawan. So siguro aral itong sa pagkain ng prutas at gulay, at sabing mga nuts, hindi rin ibig sabihin na ay prutas at gulay ito kailangan damihan ko na. Hindi rin ano. So dapat so balance lang din. po. Yes. Oo, sakto lang. So proceed po tayo sa pang-limang sikreto. Ang pang-limang sikreto po ay napakasimple po, mag-ehersisyo. Yan, so pwedeng maglakad, pwedeng magtakbo, at pwede din namang magbike. So kahit sa trabaho, gardening, pwede na yan. Maganda po yan sa ating pangatawan. Ayon sa mga Sang-ayon ang mga doktor sa buong mundo na nagbibigay ang regular na ehersisyo ng benepisyong di kayang ibigay ng anumang gamot na makapagbibigay dahil nilikha tayo para sa isang aktibong buhay. Ayan. So, mayroon po tayong dapat tandaan na mga tips, okay? Ito po ay makagandahang na idulot sa pag-ehersisyo. Ano po ba ito? Ito ay nakatulong para palaksin ang puso natin, makatulong para mapigilan ang osteoporosis. So ang osteoporosis po ay isang sakit na kung saan humihina po yun ang ating mga buto at maaring mabilis lang po ito mag-crack or mabali yung ating buto. So sa ano po is makatulong po ito para palakasin ang ating mga buto. Sunod po is pinapalakas ang ating metabolismo at nakatulong kontrolin ang presyon ng dugo. At nababawasan din naman ang cholesterol at saturated fats sa ating katawan. Ayan, napanatiling maganda at malusog na pangangatawan. Sunod po. Itong sa pag-ehersisyo natin, uso ngayon yung mga pag-gym, di ba? Yes, pagpunta opo. sa gym. Kaso, syempre, hindi naman lahat maka-afford kasi syempre Opo. may bayad, mahal. So, uso din ngayon yung home workouts. Pwede na yun, home Opo. workout. Lalo ngayon sa panahon natin na home quarantine, Oo. siyempre hindi tayo makapunta sa gym. So, kahit sa loob nating bahay, push up, talon-talon, takbo-takbo, so napalaking bagay na po yan para matulungan ang ating kalusugan. Okay. So, ang pang-anim po na sikreto ay magpahinga. Ayan. So, napaka-importante po yan ang magpahinga. Bigyan natin ng pahinga ang ating katawan at iwasan po natin ang mag-overtime. So, kung halimbawa 8 to 12 lang po yung trabaho natin, dapat hanggang doon lang yun. Hindi natin iwasan yung pag-overtime. Okay? So, balikan ang ilang kaisipan para makatulong para magkaroon tayo ng kaunting pahinga. Okay? Magtrabaho ng tamang dami at mag-relax. Tapos, kailangan din nating matulog. Tapos, isang araw sa isang linggo. So, mayroon pala tayong pahinga sa isang linggo, isang araw. Diba? Mahirap kapag tuloy-tuloy yung trabaho, no? Parang, syempre, mapapagod tayo, kaya kailangan may Yes, pahinga. so biruin natin, sa buong araw magtrabaho tayo, tapos araw-araw pa magtrabaho tayo. So kailangan din natin magpahinga. So isang araw po yan, 24 hours.
Okay, sunod po panahon ng bakasyon, isang bisis sa isang taon. So napakaganda din yan para magkaroon tayo ng family bonding. Ayan. So, Ayun. So, bago tayo mag-proceed sa another tip, ay i-recall muna natin yung ating mga nasabi kanina, mga nabanggit. So, una ay yung pag-inom ng wastong tubig. Yes. Okay, inom ng wastong tubig. Pangalawa ay huminga ng malalim. Pagpapaaraw. Ay, pagpaaraw. Pagpapaaraw, okay? So, pangatlo ay paghinga ng Malalim. Ayan. Pang-apat ay pagkain ng wasto. Yes. Pagkain ng wasto. Pang-lima ay pag-ehersisyo. At pag-anim ay yung tamang pahinga. Yes. Okay. Okay. Ganda. Ngayon po, proceed na po tayo sa pampitong sikreto. Yan. Ano po ba yung pampito? Sanayin ang pagpigil sa sarili or self-control. Ayan. So, kailangan natin yan ang pagpigil sa ating sarili kasi maraming bagay tayo na pwedeng magawa or magawang mali kung wala tayong self-control. Ayan. So, mayroon po tayong problema ngayon. So, ang tinatawag po itong compulsion or udyok. Okay. So, ito po ay kahirapan sa pagkontrol na nakagawian o nakaparaming tao na nakipagpunyagi sa ilang uri ng udyok. So, maaring itong pagkain o adiksyon tulad ng panigarilyo, pag-inom, at lalo na sa pakipagtalik. So, para matagumpayan, paano pa kaya natin mapagtagumpayan po ito? Okay? Ang paglaban sa udyok ay nagsisimula sa pagsanay sa pagpigil sa sarili. Ayan, sa sarili para talaga nagsimula. So, na maipapaliwanag sa isa salita. So, mayroon po tayong tinatawag na pagtitimpi o pag-iwas ito sa lahat ng nakakapinsala at balansing paggamit sa lahat ng mabuti. Okay, so itong pagpipigil, Aran, ay yung mga binanggit nating tips kanina na 6, yung pagpapaaraw, pag-inom ng tubig, pag-exercise, pagkain, pagtulog, lahat yun dapat balance lang, hindi pwedeng sobra din, di ba? Yes, opo. Kasi lahat ng sobra ay hindi na Delikado. tama. Kaya itong pang-7 tip natin ay pagpipigil. Sa di ba? sarili, opo. Hindi dapat sobrahan din yung pag-exercise. Hindi dapat, lalo na sa pagkain, dapat Opo. hindi talaga sobra. Hindi din po pwede na sobra yung tulog natin, puro Oo, tulog yung lang tulog, din. hindi rin pwede, lalo na din yung pagpapaaraw kasi Opo. magkaka-skin cancer tayo. So, pagkokontrol. Ayon kay Rev Matiri, so many people spend their health gaining wealth and then have to spend their health to regain their health. So kaya po, tandaan po natin palagi na ang health po ay mas importante kaysa wealth. Okay, so palagi nating unahin yung pagkaroon ng magandang kalusugan kaysa pagkaroon ng maraming pera. So, nakakatulong ng malaki ang panatiling mulat tungkol sa kahalagahan ng malusog na pamumuhay. Ngunit, napakahalaga rin ang paghingi ng lakas sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakipag-ugnayan sa may likha. May kakayahan tayong baguhin, palitan, at ibahin ang ating mga gawi. Kaya ganun po kabuti ang Panginoon. Kung tayo po'y lalapit sa Kanya, atin pong isirinder ang mga kahirapan, yung mga hindi tayo nakapigil sa ating sarili. So, ilapit natin sa Panginoon. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pinaprovide na po niya lahat ang ating kailangan, para sa ating health, para sa ating pagkain, para sa ating inumin, para sa araw. Pinaprovide niya po lahat. Ganun po kabuti ang Panginoon para po sa atin. So, sa pang-8, abangan niyo po bukas. Okay. Now, thank you very much, Aran, for your time in sharing to us this healthy tips, di ba? At meron tayong pang-8. Abangan niyo po yan bukas, mga kaibigan. So, friends, have you taken note all of those tips? If you have, I know you are very assured that these tips will help you how to be healed and be cured for the current and even from the next pandemic. At this moment, we will be hearing a musical rendition.
po ay manalangin with Aaron. Let us pray. Panginoong Diyos, mga Panginoon sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga bagay na inyong pinoprovide sa amin, Panginoon, para po sa aming kalusugan, sa aming pagkain. Maraming salamat po, Panginoon. Amin pong didalangin sa inyo, ang mga viewers na nanonood sa oras na ito, Panginoon. Nawa po inyo po silang i-bless. At ganoon din po, Panginoon, sa mga tao na kailangan ng inyong tulong, taong na may sakit, tulungan niyo po sila, Panginoon. Mga taong nag-struggle sa kanilang buhay, may mga problema, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you guys for watching and don't miss our last episode tomorrow. See you!